meron kaming group chat na na sa team namin kay Boss Elizalde ko. Okay. Doon pinopost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po is 5 maleta po. Para Then, kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Bakit hindi naka-ano yung cellphone ko? Off na. Bakit po ngayon lang po lumabas yung Alam niyo po ay matinding pananakot at paglilinlang ang dinaanan ng mga empleyado ni Zaldi Co mula nung umalis siya sa Pilipinas. At katunayan, yung MC na binabanggit ko kanina ay tinakot ang mataas na opisyal ng mga ito. Kaya sila po ay medyo naguluhan din. Dahil pare-pareho kaming ordinaryong mamamayan lamang at noong nakita nila at nakita ko ang pagtrato ng Senado kay Master Sergeant Orly Gutesa na dapat sana ay inalagaan nila dahil siya ay nagsasabi ng totoo, ngunit dahil sa politika ay ang kinalabasan siya pa ang naging masama. At katulad ng sabi ko, makikita po ninyo na yung mga nagnanais na mapagtakpan ang katotohanan ay pinilit nila si Saldico na mag-execute ng isang affidavit na nagsasabing pinilit lang siya ni Senator Marcoleta, pinilit lang daw siya ni dating Secretary Mike Defensor, at isinabi niya doon na hindi daw totoo ang kanyang sinabi na meron siyang kinalaman o partisipasyon sa pag-deliver ng mga mali-maleta ng pera. Pero ipinakita po namin sa inyo ang isang larawan na kung saan nandoon si Master Sergeant Gutesa na kasama sa pag-deliver ng pera. Pero gusto kong iliwanagin din na si Master Sergeant Gutesa ay na-assign sa isang media operator ni Saldico. Pero sinisweldohan siya ni Saldico. At di kalaunan ay dahil kulang ang tao sa pagde-deliver, kinuha si Master Sergeant Gutesa at
2 linggo lamang siyang nasama sa pagde-deliver. Pero alam niyo po, ang mga kasundaluhan na nasa harap ninyo, mula September 2022 hanggang sa kagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo na nagde-deliver ng pera sa Forbes Park at sa Aguado sa tapat ng Malacanang. Mahigit 100 beses silang nag-deliver at kada delivery ay hindi bumababa sa 20 na maleta. At minsan umaabot nga ito ng 52 na maleta na kinailangan pa nila ang 6 na vans para ma-deliver lamang ang mga maleta na ito. Pwede po ba sumagot kahit yung isa sa kanila? Sure. Para lang po ikwento yung binabanggit nilang pagdi-deliver linggo-linggo. Kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi ng mga nauna nang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Sino po sa kanila yung pwedeng magkwento? Alam po natin na mga Marines, matatapang po yan. Total, humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Baka pwede pong mag-share. Buong pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuaupan. Nasign ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin kay boss Elizalde ko. Okay. Doon pinapost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Belnard Tube. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos. Kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung na-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para Then, kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman, no? Next question po, si Pam po ng Third First Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita nyo naman noong PDAF scam na kapag
nag-file ako ng complaints sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita nyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Teves. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-maletang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Siya ang walang ibang mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya hinayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco na di umano ay kinumpronta ni PBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Saldi, ilang bahay ba ang gusto nyong bilhin? Ilang steak ba ang gusto nyong kainin? Alam ni BBBM ang pagnanakaw. At alam po ninyo, bata pa lang sila. Takot si Martin Romualdez kay BBM. Pati nga si Jack Enrile, nabalitaan ko, takot kay BBM nung bata pa sila. Sa tingin nyo ba kikilos si sino man dyan na hindi alam o hindi inutos ni PBBM? Pero marami pa po kaming ilalabas na mga datos na gaya ng sabi ko kanina, hayaan nyo muna kaming ilahad lahat ng mga ito at nung iba pa naming mga ebidensya sa ombudsman, no? Because as a lawyer, I want to hold on to that flicker of hope that certain institutions are still functioning. Sorry, ma'am, sundatin ko lang ng isang follow-up. Attorney, ano pong garantisya na meron tayo na uusad po yung ating pagtungo sa ombudsman? Dahil alam naman po nating hindi yan uusad. Sana po sa amin ng mga Pilipino ninyo, nakaharap nyo ngayon, ninyo ilahad ang mga dokumentong yan. Alam ko po yung concern natin na ganyan. Pero pagbigyan nyo lamang kami na kumapit sa naiiwan pa nating pag-asa na gumagalaw ang ating institusyon. No? Pero alam ko po, walang mangyayari dito, but I do not want to prejudge how Ombudsman Remulla will act on it. I still hope that he will remain true to his oath of office. Pero kung hindi natin makamtan ang hustisya sa remaining 2 years and 3 months of the Marcos administration, at least na i-file natin sa ombudsman, bubuhayin natin yan sa susunod na administrasyon kung papayag din yung susunod na administrasyon sa atin. Pero magbibigay po kami sa inyo, huwag kayong mag-alala. Uunahin lang namin ang Office of the Ombudsman at ibang opisina. We will send you a soft copy. No? We'll just get your numbers and we'll send you soft copies.
Attorney Leslie, no, maraming salamat po sa mga Marines na nandito po ngayon sa inyong pagtindig para sa ating bansa. Lastly po, nasan po si Sergeant Gutesa at kumusta po siya? Hindi po namin alam. Marami po kaming nasasagap na balita na pinapunta siya sa ibang bansa. Ito po ba involved lamang ang Pangulo o pati ang asawa niya? Kasi po kami na pati asawa niya pumasok sa ganitong transaction. Ako na lang sasagot. Alam niyo po ay iniiwasan namin na isangkot ang mga pribadong individual, no? And I consider the First Lady as still a person outside of government. Okay? So technically, she is not a public official. The same treatment is accorded to some media practitioners who receive several maletas. At ang sabi ko nga, hindi naman siya public official, bahala siya sa buhay niya. No? Ang focus lang po namin ay public officials. Bakit? Dahil sila ang pinagkatiwalaan natin na pangalagahan ang mga Pilipino. Pero inihahambing ko sila sa isang pinagkatiwalaan na kasambahay. Pasensya na po sa mga kasambahay. Paghahambing lamang ito. Pero nangyayari naman ito sa totoong buhay na pinagkatiwalaan mo yung kasambahay pero pinagnakawan ka niya. Ito, mas masahol pa sila.